Opo, dakilang Diyos sa banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah sa matamis at kabanal-banalang pangalan mo po pinakamamahal na pinuso sa aming dakilang Diyos. Sa nadalangin po ng aming pong dearly beloved Pastor Evangelist Willis Almeida, Year and Time Prophet, minsan ng pamambanal, hallelujah. Kami pinagpapasalamat sa matagumpay na aming pong overnight Holy Worship Service, hallelujah, sa pong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa mga noon ang bahagi natapos na at narito po kami malapit sa pinakamahalagang bahagi ng balagawain ng pag-aaral na iyong salita. Minsan ang kami iyong marapatid malapit sa oras na ito. Patawarin mo ang iyong abang lingkod, ang bawat isa malapit sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Pagpalain mo po ang iyong banal na salita. Ang iyong abang lingkod, malapit sa ganang sa akin, wala akong kakinan sa bagay na ito. Pagpalain mo po ang bawat kaluluwang narito malapit sa aming mga kapatiran, mga baguhan, mga Pinoon, hallelujah, bukasan mo kalang puso, pangunawa, maunawaan na iyang banal salita, mga Pinoon, tulungan mo po kung may pangaral ito. Laki pang pag-ibig, kapangyarihan, karunungan, pananampalatayang nagmumula sa iyo, hallelujah, at sa iyo po nga, dakila, makapangyarihang pangalan, aming pinapalayas at tinatuboy ang mga hadlang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Envelope and doubts cast out right now in the mighty name of Jesus. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, we give the highest praise, honor, worship, majesty, power unto our loving God. In the sweetest name of our Lord Jesus, our Savior and Lord. And we give double honor and respect to our dearly beloved pastor, beloved honorable evangelist Willis Almeida, the time prophet of our loving God. Hallelujah. And we always remember and cherish and treasure the blessed teaching in life of our beloved and Pastor Lino Comon Almeida, and to the beloved children, beloved Almeida children, at isang pinagpalang madaling araw na po sa lahat po ng narito. Praise God. Tayo po maminamal ay minsan ng makinig po ng salita ng Diyos. Atin pong pag-aralan ito po maminamahal. Life's passing storm. Mga bagyo na dumaraan sa buhay ng tao. Praise the Lord. Ating pong pag-aralan na saan ba ito ano ba ang mga uring bagyo, mga minamahal na pinagdadaanan ng tao at bakit pinapahintulot ng ating mahal na Panginoon at sino ba yung responsible mga minamahal pinanggagalingan ng mga bagyo sa buhay ng tao at ano yung ating dapat gawin, ano yung ating pong matutunan. Gaano kahalaga nito mga minamahal na ating mapaghandaan sa ating buhay dahil punong-puno ang salibutan mga minamahal ng bagyo. Una, may tatlong klase po ng bagyo. Una, mga minamahal, natural storm. Ang dulot, mga pagbaha, landslide, na nagdudulot ng pagkasira ng mga ari-arian ng tao, halaman, na uwi yung nagbubuwis ng buhay, dulot po ng mga natural calamity, mga typhoon, mga minamahal, hurricane. Natural po yan na nangyayari. Ikalawa po, ito pong tinatawag pong emotional storm. Ikatlo, ito pong spiritual storm. Yung pong emotional storm na ito'y naranasan po ng mga tao na somebody rejected you, a group of people rejected you, mga minamahal. Ikaw ay na-reject sa kumpanya. Ikaw ay itinakwil na iyong pamilya, ng kapwa-tao. Na naroon na yung pong dulot nito ay emotional storm. Anxiety, depression. Kumbaga po ay mahirap tanggapin. Lalo digit, sino ba nagkakaroon ng mga depression? Yung pong nagpapakamatay, na uwi sa ganun mga minamahal, yung pong mga, ang sabi po ng sa pag-aaral, yung po mga matatalino. Dahil sabi po ng Biblia, ay pagdami ng kaalaman, pagdami ng kalumbayan. At nangyayari po itong emotional storm, Kristiyano ka man, hindi Kristiyano. Ikatlo, yung pong spiritual storm, na yun ang ating bibigyan ng pansin na nangyayari, bakit nangyayari, saan ito nanggagaling, at paano tayo mga minamahal magtatagumpay sa mga bagyo po ng buhay. Basahin po natin sa aklat po ng Psalms chapter 107, dito po sa verses 23 up to verse 32. Ihanda po natin ang look
chapter 22, verse 31 hanggang 34. Talon po tayo sa verse 25 hanggang 46. At talon po tayo sa verse 54, talon sa verse 62. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 107, mga talatang 23 hanggang 32. Sila ang nagsisibaba sa dagat sa mga sasakyan na nangangalakal sa mga malawak na tubig. Ang mga ito'y nakakakita ng mga gawa ng Panginoon at ng kaniyang mga kababalaghan sa kalaliman, sapagkat siya'y nag-uutos at nagpapaunos na nagbabangon ng mga alon ni Yaon, nagsisitaas sa mga langit, nagsisibaba uli sa mga kalaliman. Ang kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Sila'y hahampas-hampas na paroot parito at gigiray-giray na parang lasing, at ang kanilang karunungan ay nawala, na magkagayon nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Kanyang pinahihimpil ng bagyo na anupat ang mga alon ni Yaon ay nagsisitahimik, na magkagayon natutuwa sila dahil sa sila'y tiwasay. Sa gayoy kanyang dinadala sila sa daungan kanilang ibigin. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilagilas na magawa sa mga anak ng mga tao. 32. Ibunyi rin naman nila siya sa kapulungan ng bayan, purihin siya sa upuan ng mga matanda. San Lucas. Mga minamahal, ang bagyo po ay ipinapahintulot ng ating dakilang Diyos. God allows storms, mga minamahal. Meron pong reason, meron pong dahilan. At ang pinanggagalingan ng bagyo, una pong binanggit dito ay, ipinapahintulot ng Diyos. Dito po mga minamahal sa Biblia, sa ating nabasa dito po sa verse 23, silang nagsibaba sa dagat sa mga sakyan na nangangalakal sa mga malawak na tubig. Ang mga ito'y nakakakita ng mga gawa ng Panginoon at kanilang mga kababalaghan sa kalaliman, sapagkat siya'y nag-uutos at nagpapaunos na nagbabangon ng mga alon niyon. Una, mga minamahal, ang bagyo sa buhay, ito ay nanggagaling, ipinapahintulot ng Diyos. Ano po ang dahilan? Ano ang reason po? To demonstrate His power in our life, to reveal Himself to us, upang makilala natin siya, mga minamahal, upang ipakilala ng Diyos, ipakita yung kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Ang sabi dito, nagsitaas sa mga langit, nagsibaba uli sa mga kaliman, ang kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Ipinapahintulot ng ating dakilang Diyos ang mga bagay nito, may malalim na dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sunod, mga minamahal, to get us to repent. Ikalawa, mga minamahal, to get our attention. Kaya tulad po ni Jonah, nagkaroon po ng natural storm sa buhay po niya dahil siya po'y tumakas, maminamal sa utos ng Diyos. Siya po'y inuutusan ng ating Panginoon na mangaral sa Nineveh dahil ang mga tao doon ay nagkakasala, nakabot na po sa langit yung kanilang kasamaan. Upang makarinig sila ng salita ng Diyos, sila ay magsisi. Ngunit ang ginawa ni Jonah, sumakay nga siya ng bangka, ng barko, ngunit nag-iba po ng direksyon papunta po sa Tarsis. Siya po ay sumuway sa utos ng Diyos. Siya po ay lumayo, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya naman ang Diyos, mga minamahal, ay nagpasapit ng malakas na bagyo. Sa katunayan, sabi nga po sa Jonas chapter 1, verse 1 hanggang 10, yung bagyo po ay hindi po biro, napakalakas. Dahil ang lahat ng gamit ng barko, itinapon na. Yung pong mga kalakal, yung pong mga gamit ng mga tao, yung mga daladalan, itinapon na. Ngunit yung bagyo, mga minamahal, hindi pa rin po humihinto. At sila po ay nag-usap-usap. Sino ba yung alam nila, mga minamahal, na ito'y gawa ng Diyos? Mayroong salarin. Ngunit sila nagsapalaran, tumama po, mga minamahal, kay Jonah. Umamin si Jonah. Siya yung may kasalanan at ang desisyon, itapon na lang siya doon sa dagat. Amen? Yung pong bagyo, yung malakas na bagyo, mga minamahal, na dahil sa kanyang pagsuway na damay ang buong bangka, mga tao, minsan po sa kasalanan natin, hindi tayo nag-iingat sa pagsubay natin, pamilya mo, nadadamay, mga minamahal, ang iyong kapwa,
nadadamay, napapahamak. Pero kung tayo magpapakumbaba, kaya tulad ni Jonas, itinapon niya yung kanyang sarili sa dagat, isinuko niya ang kanyang buhay, at siya po ay, sa madalit sabi, nagpakumbaba. Kung sa ating panahon, dapat nating itapon yung ating sarili, yung pansarili po natin, sa ikabubutin ng lahat, yung sariling kapakanan na hindi naman kalooban ng Diyos, yung ating pride, amen? Alsin natin yan, at yung pagpapala ng Diyos, yung bagyo na nangyari sa atin, kayang pahintuin yan ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ang sabi dito, sila'y hahampas sa pasin ng parot parito at higiray-giray na parang lasing at ang kanilang karunungan ay nawala. May purpose ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga mga minamahal, to remind us who is in control. Amen? Ipaalala ng Diyos, sino ba yung may hawak lahat, may control sa daigdig na ito sa ating buhay. Dahil yung pag sinabing karunungan, nasa pagpapala ka na, amen? Manayad ang buhay, nalilimutan mo na may Diyos na dapat paglingkuran. Ngayon, ipinapahintulot ng Diyos yung mga bagyo sa buhay natin para ating ma-remind kung sino yung may control po, maminamahal. Sabi dito, yung karunungan na wala na. Ipinapahiwatig kapag dumating yung mga bagyo. Katulad ng natural storm, maminamahal, yung bagyong Lianda sa history, pinakamalakas na bagyo. Amen? Yung nakalipas na bagyong Enting. 2 po yung namatay, maraming missing, mga minamahal. Maraming, sabi nga ay nasirang mga ari-arian, ipinahintulot ng Diyos, ipinapakita yung iyong mga gawa ayon sa iyong karunungan lamang, kayamanan mo. Amen? Ang iyong, sabi nga, talento, kaya walang kabuluhan yan. Karunungan kapag dumarating yung mga bagyo. Kaya talagang natural, mga minamahal, na meron po mga bagyo sa buhay. Dahil ang tao nakakalimot na, pinapahintulot siya na maalala natin, mga minamahal, may Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat nating paglilingkuran. Na wala tayong magagawa kung wala po ang atin po nga pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ang sabi dito, nang magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanyang kahirapan. At kung dumating man po ang mga bagyo sa buhay, mga minamahal, ang dapat nating gawin, tayo po'y dumaing sa Diyos. Umasa, magtiwala sa ating mahal na Panginoon, sa ating kabagabagan, kung anumang bagyo na mayroon tayo, mga minamahal, atin po itong ipagpasa Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na inilabas sila sa kanilang kahirapan. Kaya mga minamahal, may purpose, mayroon pong dahilan, may reason ang Diyos. Kaya po, sabi nga, may mga bagyo. Another example, to equip us for His service. Amen? Minsan mayroon po mga church punishment, mga minamahal, discipline. Tayo ay, kumbaga po, minsan mga minamahal, dahil sa mga pagkukulang, mga pagkakamali, meron pong mga suspension, amen? Meron pong mga paglilinis ng ating dakilang Diyos, hindi upang tayo mawala, mga minamahal. Merong mga aral, tinatuwid tayo, mali kapatid ang ginagawa mo, hindi dapat ganyan, amen? Para tayo po ay lalong pong magamit, amen? Lalong, kumbaga po ay hindi para mawala tayo, kundi lalo tayo nga magamit po ng atin pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Ipakilala ng Diyos yung kanyang pag-ibig to reveal Himself, mga minamahal, to us, to demonstrate His love. Amen? Yun yung purpose ng ating malapayon. Kaya po mayroon po mga bagyo sa atin pong buhay, mga minamahal, at yun po ay ipinapahintulot ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, kanyang pinapahimpil ang bagyo, nanupat ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. Ang Diyos ay makapangyarihan. Anumang bagyo na dumating sa ating buhay, natural man yan, emotional, mga spiritual storm, kaya po yung pahintuin ng atin pong dakilang Diyos. Amen? Maalala ko po yung pong nakaka-bless na patuto ni Father Restituto Elohorde. Na-save siya, mga minamahal, noong 1987. Ano yung unang bagyo sa kanyang buhay? Nagkaroon siya ng cancer sa bituka. Hindi na siya makapaghanap buhay, hindi na siya halos makakilos. Pero naroon ang habag ng Diyos, maminamal yung kanyang kapatid na saved na. Sabi sa kanya, Kuya, dumalo ka sa Jesus Maria Crusade. Walang imposible sa Diyos. Ang cancer doon, pinapagaling ang ketong, lililinis, yung karamdaman mo,
kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang time na yun, wala siyang pananampalataya, pero nais niya nakagalingan. Dumalo sa Amaranto, mga minamahal, bangamat. Yung pagsakay sa taxi, napakahirap na. Yung pagbaba, napakahirap na, mga minamahal. Bangamat, unang pagdalo, hindi pa siya totally nakaramdam po nakagalingan. Ang sabi ng kanyang mga kapatid, Kuya, bumalik ka, dumalo ka, nagdumalo. Noong ikalawang service, mga minamahal, dumalo, eksaktong may bagyo. Aatras na sana siya, mga minamahal. Pero nung ito'y naging hamon sa kanya, mga minamahal, nung bumabagyo sa Amaranto, nung time na yon, malakas ang bagyo, para meron pong super typhoon. Kasalukuyan, umaawit, mga minamahal, pinatigil ng malapastor, kinuha ang mic, ang sabi ng malapastor, manalangin tayo. Lumuhod ang malapastor, mga minamahal, nagtaas ng kamay, kinas out ang malakas na bagyo. Nung oras ding yun, seconds lang, mga minamahal, pagkakas out, biglang himpil ng bagyo, mga minamahal. Huminto yung bagyo na naging normal. Ang sabi niya, nagkataon lamang. Dahil wala pa siyang kompletong pananampalataya. Pero sabi ng kanyang mga kapatid, dumalo ka, Kuya, dumalo ka ng dumalo, at ikaw ay papagalingin ng ating malapay noon. Alam niyo po, hindi lang pala nagkataon. Minsan ang pamaminamalumimpas ang ilang gawain. Nagkataong bumagyo uli, mga minamahal, malakas. Ganun naman po yung pangyayari, mga minamahal. Ang malapastor nagsalita, ang sabi, tayo ay manalangin. Kinasout po ang bagyo. Nakita niya mismo, mga minamahal, yung bagyo humumpil. Tumulo yung kanyang luha, mga minamahal, ng time na yon. Nakatayo siya, pumunta sa una, tumanggap sa ating malapit noon. Pinagaling na yung kanyang cancer sa bituka. Pinagpala ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, anumang bagyo sa ating buhay, sa ating mga baguhan, kung tayo may makaramdaman, may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaya tayong alisin yung mga bagyo sa ating buhay at tayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Kindly po sa Lucas, pakibasa po sa Luke chapter 22 verse 31 hanggang 34. Talon sa 45 hanggang 46, talon po sa verse 54, talon sa verse 62. Sa Lucas, Kabanatang 22, ang talata ay 31 hanggang 34. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Dadapwat ikaw ay ipinamanhi ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik ka ng muli, ay mapagtibay mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At kanyang sinabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ng manok hanggang sa ikaila mong makaitlong na ako'y hindi mo nakikilala. 45 hanggang 46. At nang magtindig siya sa kanyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga lagad at naratnan siyang nangatutulog dahil sa hapis. At sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog? Magbangon kayo, magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. 54. At kanilang dinakip siya at dinala siya at pinasok siya sa bahay ng Pangulong Saserdote na dapat na malayo sumunod si Pedro. At siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Hallelujah! Praise the Lord! Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa atin pong nabasa na kasaysayan sa panahon po ni beloved Apostol Pedro, pinanggalingan ng bagyo sa kanyang buhay ay walang ibang salarin, mga minamahal, sa Satanas. Kaya yung original na nangyayaring bagyo sa buhay ng tao na yung ikapapahamak natin, mula po yung kay Satanas sa mga tao, mga minamahal. Pero yung sa Diyos naman po na nanggagaling na bagyo, yan po ay mayroong pong pangako, mayroon pong plano ang ating malapit. Hindi po natin ikapapahamak yan. Basta tayo manatili sa ating malapit, yan po ay sa ikabubuti natin. At sabi po dito ng Biblia, Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Si Apostol Pedro, mga minamahal, nakaranas siya. Una, yung pong kanya pong karanasan, yung pong natural storm. Nung time na naglalakad ang malapinuso sa ibabaw ng dagat, mga minamahal, ang sabi niya, siya rin po ay palakarin ng ating malapit. Nangyari naman po. Pero nung nakita niya, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, yung nakita niya malakas, yung hangin, malaki ang alon, natakot siya. Amen. Lumubog siya, mga minamahal.
Pero sabi nung tumawag siya sa ating malapay noon, kara-karaka siya po ay sinagip ng ating dakilang Diyos. Pero ang sabi ng malapay noon, ikaw nakakaunti ang pananampalataya. So maminama sa buhay po ng tao na dapat nating malaman, dumarating po yung bagyo sa ating tahanan, sa ating buhay. Una po maminamahal, alamin natin yung kawalan po ng pananampalataya. Sapagkat sabi po ng unang Pedro, chapter 5, verse 8 and 9, tayo ay maging mapagpigil, maging mapagpuyat, sapagkat ang ating kalabang dyablo ay katulad ng leong umuungal, gumagala, humahanap ng masasila niya, labanan natin siya ng matag ng ating pananampalataya. Ang ganong hirap ay nangyayari sa inyo mga kapatid sa libutan. Pananampalataya pa lamang minamahal, ang sabi nga ng ating malapinon, darapat ikaw ay ipinamamahay ko na huwag magkukulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik ka ng muli ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Kaya maminamahal sa isang tahanan, kapag nawala na yung pananampalataya, wala nang dumadalo, talagang babaguhin ang iyong buhay. Mga minamahal, pero isang pagpapala naman, na sa isang tahanan, kahit isa may natira, sapagkat sabi ng Biblia, manampalataya ka sa malapay ng Jesus, sa Panginoong Jesus, ikaw at ang iyong sambahay maliligtas. Pero dumarating po, una nga maminamahal, dumarating yung bagyo, merong pong, sabi nga po ay merong daanan, si Satanas, sa ating buhay upang bagyuhin tayo. Maminamahal, emotional, spiritual storm, mga minamahal, ito'y nangyari po kay Apostol Pedro, emotional, sa huling talata, ang sabi dito, siya po ay nanangis ng kapait-paitan. Wala pong exempted kapag dumating po yung mga bagyo sa buhay. Amen? Lalo tayo po ay, ikalawa, yung nagkasala. Si Pedro hindi nag-ingat, mga minamahal, siya po ay nagkasala yung kanyang bibig. Alam niya magsabi ng praise the Lord. Sa mga Kristiyano, hindi tayo nakapagbantay, hindi ka nga nagnanakaw, amen? Hindi ka, kumbaga, kung ano mang ginagawang masama sa iyong kapwa, pero yung bibig natin, hindi natin nababantayan. Sabi po ng Biblia, sa iyong salita, ikaw ay magiging banal, sa iyong salita, ikaw ay hatulan. Si Judas, ano ba yung daanan at labasan ni Satanas sa kanya? Ang sabi ng Biblia, pagkasubo ng tinapay sa kanyang bibig, sabi ng malapit na Jesus kay Satanas, pumasok kang madali. Amen? Kaya tayo mga Kristiyano palamang minamahal, huwag tayong pakabigla ng salita. Isang bisiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Pinoon. Bagkus bubuksan natin ang ating bibig sa paglaluwalhati sa ating pinakamamalapit, sapagkat ano yung sabi po ni Pedro po dito, at sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Sinabi pa nga niya, mga minamahal, meron pong mga talata, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo yan. Sabi ng malapit, ako'y mamamatay at mabubuhay sa ikatlong araw. Ang sabi ni Pedro, hindi mangyayari sa iyo yan. Kaya bilang Kristiyano, hindi po natin sinasabi, kapag naglingkod ka sa Diyos, wala nang bagyo, wala nang pagsubok, wala nang problema. Bahagi na po yun ng tao. Amen po ba? Pero nangako ang Diyos, mga minamahal, hindi kanya pabayanan, hindi kanya iiwan. Bangamat may bagyo, pinapahintulot upang lalo tayong tumibay. Alam niyo magsabi ng praise the Lord? Lalong maging matatag. May bagyo, yung natural storm, mga minamahal, yung mga puno. Amen? Doon sila tumitibay, ulanin, arawin, bagyuhin, nababali ang kalansanga, pero sumusuloy uli, mas maganda pa. Pero magandang pong tingnan, yung kawayan. Alam niya magsabi na praise the Lord. Bibihira siyang masiklat o mabali yung kanyang sanga, kahit malakas ang bagyo. Bakit po? Yung lesson po doon, marunong siya mang minamahal humapay, marunong tumungo. Amen? Marunong siyang, kung sa Kristiyano, pag ikay marunong magpakumbaba, pinagpala ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang busiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sabi po dito bang minamahal at kanya sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi tititaok ngayon ang manok hanggang sa ikailan mong makaikatlo na ako'y hindi mo nakikilala. Alam ng Diyos, mga minamahal, yung future, alam niya po yung ating, kaya nga, wag tayong pakabigla, alam ng Diyos yung mangyayari. Ano po mga minamahal dito po sa verse 45-46, at nang magtindig siya sa kanyang panalangin, ay lumapit siya sa mga alagad at naratnang silang
nangatutulog dahil sa hapis at sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog? Magbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Doon po sa Matthew chapter 26, binanggit niya, Pedro, hindi ka ba makapagpuyat sa akin ng kahit isang oras? Ikatlo, mga minamahal, bakit ba dumating ang bagyo, mga bagyo sa buhay ng isang Kristiyano o ng tao, kawalan ng motibasyon? Amen? Yung pong salitang, tayo po ay nagpabaya. Yung mga apostol, kasama si Apostol Pedro, natulog imbis na magpuyat. Dahil yung pagpupuyat, para kang nag-ayuno po ng 3 days, sabi ng mga pastor, naroon po yung kapangyarihan. Hindi na po nagbantay. Amen? Hindi na po, nagpabaya na po sila, mga minamahal. Kaya, nung dumating yun po yung bagyo sa buhay, pagsubok, ito na po ang nangyari ko po kay Pedro, maminamalang sabi sa verse 54, at kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay sa Pangulong Saserdote, darapat sa malayo, sumusunod si Pedro. Nakakalungkot mga minamahal, bagamat si Pedro ay sumusunod, sa malayo, siya'y sumusunod. Marami Kristiyano mga minamahal, dahil sa ating pakabaya, naiwanan natin ang ating first love mga minamahal, yung dati nating ginagawa, hindi natin ginagawa, kung dati tayo nagpupuyat, nagtatapat, mga minaman nag-aayuno, ayos ang ating pagpupuri sa araw-araw, ito'y ating binawasan, ito'y ating iniwan, amen? Bagamat pilit kang gustong sumunod, amen? Lahat naman tayo gusto natin sumunod, pero mahirap ibalik yung unang pag-ibig, mga minamahal. Ang totoo, sumusunod nga tayo, pero napakalayo na. Samantala nung una, mga minamahal, kung ating i-remind kung gaano tayo kainit sa ating mahal na Panginoon, umulanan, bumagyo, hindi tayo nahadlangan. Isang musiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Pero kamusta po ngayon, mga minamahal, baka kahit tulad tayo ni Beloved Apostol Pedro, ang sabi dito, sa malayo, siya po ay sumusunod. Nung naroon na siya, talagang willing siya, mga minamahal, na sumunod. Pero yung takot, kamatayan ng kapalit. Amen? Kamatayan. Kaya hindi niya magawa na lumapit sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung isang babae, ang sabi, oh, ikaw isang, kasama ka, alagad ka. Ikinailan niya, mahal na Panginoon. Nalimutan na ganyan yung pangako, mga minamahal na sasamahan siya hanggang sa bilangguan, hanggang sa kamatayan. Sabi niya, hindi ko siya nakikilala. Isang grupo naman po, pumunta sa Sampuca, sabi, ito Galileo. Kasama siya, alagad siya ni Jesus. Sabi niya, hindi ko nakilala. Nagtungo siya para mapagtakpan niya. Amen? Kuminsan mga minamahal, hallelujah, yung kasanan ng munti. Amen? Pag hindi tayo nag-iingat, ito'y palaki ng palaki. Amen? Ito ay, yung sabi nga, yung dila, ito ay isang lason na sa mounting apoy, buong kagubatan pwedeng masunog. Ganyan po yung Kristiyano kapag hindi po tayo nag-ingat, hanggang sa ikaila mo, ang mahal na Panginoon sa ating buhay, paano ba natin maikakaila? Yung paulit-ulit tayo sa kasalanan. Amen? Paulit-ulit. Na, Panginoon, bakit di pa ako binabago? Tulungan natin ang ating sarili. Isang musiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung si Pedro, mga minamahal sa ating buhay, ang sabi nga po ay, pag tayo nagkakasala, patuloy nating ipinapako ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung pong kasalanan, iiwan po natin. Sa ating panahon ngayon, sikapin po natin na huwag na po tayong magpapabaya. Amen? Manatili tayo sa ating pananampalataya upang huwag dumating sa atin, mga minamahal, yung pong tinatawag na bagyo. Kaya nga, mga minamahal, paano tayo makarecover? Ang sabi dito, huwag magkukulang ang iyong pananampalataya. Anumang bigat, lakas ng bagyo na dumating sa ating buhay, ang huwag mawawala. Mawala na ang ari-arian kung ipahintulot ng Diyos, kahintulad ni Job. Yung pong Job storm, mga minamahal, namatay lahat ng kanyang anak, nawala ang lahat ng kanyang mga tinatangkilik, nagkaroon siya ng karamdaman, pero yung kanyang pagtitiwala, yung kanyang katapatan, hindi po nawala. Amen? Siya po ay nanatili, naging tapat sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Gaya natin si Jonas, nung dumating po yung bagyo, isinuko niyang lubusan ang kanyang buhay. Si Pedro naman po, nanumbalik sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dapat tayo po ay, kung tayo may nanghina, maminamahal, tumalikod, sikapin po natin na makapanumbalik sa ating dakilang Diyos. Yung David storm, maminamahal. Amen? Si David, nagkaroon din po ng bakit po? Makikita po natin ang dahilan.
Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamalapit noon. Ikalawang Samuel chapter 11 verse 1 hanggang 5. Dahil tinatanong, ano ba talaga? Bakit ba siya nagkasala? Amen? Basahin po natin. Kindly po. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 5. At nangyari sa pagpihit ng taon, sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pagipagbaka, na sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel, at kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob sa Raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. At nangyari sa kinahapunan na si David ay bumangon sa kanyang higaan at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari. At mula sa bubungan ay kanyang nakita ang isang babae na naliligo. At ang babae ay totoong napakagandang masdan. At nagsugo si David at nagpasiyasat tungkol sa babae. At sinabi ng isa, hindi ba ito ay si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Uriah na Hiteo? At si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya. At siya'y pumaroon sa kanya at kanyang sinipingan siya, sapagat siya'y malinis sa kanyang karumihan. At siya'y bumalik sa kanyang bahay. 5. At ang babae ay naglihi at siya'y nagsugo at nagsaysay kay David at nagsabi, ako'y buntis. Ano natin magsabi ng amen? Ibigay po natin mga minamahal isang malakas na palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang halimbawa, mga minamahal sa beloved King David. Ito po ay ating pinag-usapan, hindi upang sirain yung kanyang magandang reputasyon bilang siya po ay tao ng Diyos, bilang sabi nga, a man after God's own heart, nilingisan ng ating malapit noon. Napapag-aral natin ito na huwag nating gayanin. Dahil yung mga Kristiyano sabi, ay si David nga nagkasala. Hindi po ganun. Kundi matutunan natin na huwag tayong magkasala dahil meron pong tinatawag po mga minamal na consequences, bad result. Mayroong pananagutan. Tayo mga minamahal kapag nagkasala, tamo ang Israel, hanggang ngayon mga minamahal ay hindi humiwala yung tabak. Patuloy po, kasi yun po ay isinumpa mga minamahal na, sa Biblia na hindi hiwala yung tabak sa kanyang sambahayan. Bagamat siya napatawad, pero sa ating pag-aaralan, mga minamahal, ano ba talaga yung kwan? Mapasok po tayo dun sa sabing loving comfort, to comfortable mga minamahal. Amen? Naroon siya sa comfort zone. Nasa pagpapala na dahil hari na siya. Nagtagumpay na. Nasa rurok na ng tagumpay. Baka tayo ba minamahal, sabi natin, baka minsan sabi natin, marami na akong naibigay, marami na akong naitulong, marami na akong pagdalo. Sabi ng mga pastor, huwag mong isipin yan. Ang isipin mo, wala pa tayong nagagawa sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi dito, yung pong pangungusap, nangyari sa pagpihit ng taon, o mahabang taon, sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pagbaka, na sinugo ni David si Huwab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel at ang kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob sa Raba. Ngunit, amen, binanggit po, ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. Sa madali sabi, ngunit si David ay naghintay na lamang sa Jerusalem. Na dating siya po ay maggiting na mandirigma, araw-gabi, ba minamahal talagang naroon kanya, ibuhos ang kanyang buhay. Pero nung sabi ng Biblia, hindi po itinago, nung siya naging hari na, naghihintay na lang siya doon sa palasyo at yun na lang po mga general, ang kanyang mga kawal, mga minamahal, ang nakipagdigma. Ano po yung aral po dito? Yung pulang pagpaubaya. Yung dati natin ginagawa para sa gawa, ano yung dating ginagawa. Kaya nga sabi nga kanina, mga minamahal, kung yung vision po sa langit, mga minamahal, kung ikay mga awit, kinakailangan manumbalik tayo kung tayo bumaba, manatili tayo na tayo datnan na umaawit, mga minamahal, sa pagbabalik ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Imbis na paatras po, lagi tayong pasulong. Isang musiglang palakpak para sa ating malapinon. Ay yung ating pag-atras, abante, mga minamahal. Bagamat hindi po sabi nga sobrang init, yung ikaw ay nagpapatuloy. Amen?
na hindi mo binabawasan ang iyong tungkulin, bagkus patuloy natin, sabi nga, kung dagdagan ng ating malapinon, ginagampanan natin. Isang musiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Pumasok na rin po yung pride. Amen? Kaya huwag nating isipin na matagal na tayo o marami na tayong nagagawa. Ang isipin natin, mga minamahal, wala pa tayong nagagawa upang tayo po'y panghawakan ng ating malapinon. Lack of heart for His people. Naging murderer si Uriah upang mapagtakpan yung kasalanan dahil yung kasalanan naglilihi. Huwag tayong umasa, yung liko matutuwid, hindi po. Hindi maitutuwid ng liko, ng kapwa liko. Bagkus yung talagang katuwiran, yung liko ituwid, mga minamahal, yung kasalanan pagasihan, isang musiglang palakpak para po sa ating malapinon, dahil gagawa ka ng paraan na tatakpan parang si Moises. Nagkaroon siya ng emotional storm, nung pinatay niya yung kawal, tinakpan ng buhangin. Akala nga matakpan na lang buhangin yung kasalanan natin. Amen? Kita ng Diyos. Kita ng tao, bangamat di kita, alam nila. Isang musiglang palakpak para sa ating pinakamamalapinon. Ibig sabihin, ito'y iiwan po natin, mga minamahal. Alat ay magsabi ng praise the Lord. Sa sunod pong talata, Isaiah chapter 40, dito po sa verse 31 hanggang 26 hanggang 30, ganito po yung ating mababasa. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 40, talatang 31, balik po sa 26 hanggang 30. 31. Ngunit sila nang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na para mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. 26. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan nyo kung sino lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa sila'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nakukulang. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang katulang ko. Hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi na nalalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanaganan niya sa kalakasan. At 30, pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubual. Isang malakas na palakpak po para po sa ating pinakamamalapin. Ikatlo, mga minamahal, yung pong, yung bagyo, sabi natin eagle storm, mga minamahal, humaharap din po yan sa bagyo. Natatangi po, mga minamahal, ang agila sa lahat ng ibon sa buong mundo, siya lang po yung may kakayanang lumipad sa gitna ng bagyo o lampasan pa niya yung bagyo. Yung kanya pong kalakasan na, kaya nga po sa Biblia, hinahintulad ito sa mga Kristiyano na maging kagaya po natin. Ang sabi dito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y pailang lang na may pakpak na parang mga agila, sila'y magsitakbo at hindi mapapagod, sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Alam niyo po, tayo naglilingkod dito, hindi lang po sa kagalingan ng karamdaman, tayo naghihintay sa mahal na Panginoon. Amen? Naghihintay tayo sa kagalingan ng karamdaman habang hindi pa nagbabalik ang ating dakilang Diyos. Naghihintay tayo na ang pangako ng Diyos through man of God sa kanyang pangangaral na bago magbabalik ang ating malapit tayo pagpapalain. Ngunit higit sa lahat, ang ating paghihintay po, yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Una nga po, maminamahal, hinintulad sa agila. Ano ba yung lesson? Una po, lesson of vision. Lesson of vision, mga minamahal. Yung aral, yung vision po ng agila, talaga pong ito'y unique po, mga minamahal. Yung kanyang clear vision naroon, 20 times kaysa tao. Kahit po 3 miles away, yung kanyang mga prey o target niya, kaya niyang makita na gasin laki ng rabbit. Ganun ka-active yung kanya pong vision. Amen? Kaya mga minamahal birang Kristiyano, mahalaga na huwag tayong titingin sa malapit. Mabuhay tayo sa panampalataya, yung spiritual makita natin. Ano ba yung target natin? Alam natin magsabi ng praise the Lord. Ang number 1 nating target, mga minamahal, makita natin yung buhay na walang hanggan.
kahit may mga pagsubok, may mga katisuran, mga minamahal, magpapatuloy po tayo. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, ang magtiis hanggang sa wakas, siya po yung maliligtas. Makita natin yung pangako ng Diyos na napakaganda. Yung langit mansyon na walang maikumpara. Kahit ganong katalinong engineer, architect, ang gumuhit ng magandang mansyon, hindi po maiitumbas dun sa napakagandang pangako ng Diyos. Dapat yun po yung ating makita. Amen? Yung pong vision po, mga minamahal, ng agila, napakaganda. Ano ba ang vision ng mga pastor? Napakaganda. Through internet, television, mga minamahal, krusada, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, sa buong mundo. Ilang dekada ang lumipas, ganyan ang vision ng mga pastor ngayon nangyari, mga minamahal. Meron nang po mga banal na gawain sa iba't ibang bansa. Walang tinatangi, mga minamahal, ang mga Kristiyano, kung sino man, pangaral po ang Ebanghelyo dahil malapit na pong magbabalik ang ating dakilang Diyos. Ano yung ating vision, mga minamahal? Material na bagay lang po yan. Huwag po, mga minamahal. Amen? Yan po'y kumukupas, yung kayamanan, magandang bahay, magandang sasakyan, kumukupas po yan. Dapat ang makita po natin, mga minamahal, yung espiritual. Amen? May bagyo man na dumating sa atin, ang nakikita para natin, mga minamahal, yung kumbaga maganda yung ating pong nakikita. Kaya tulad mga minamahal, sabi nga, bakit nag-aalaga ng mga sisiw? Kasi hindi niya tinitingnan yung pagkasisiw. Ang nakikita niya, pagdating ng after 1 month, mga minamahal, magiging 1 kilong manok. Amen? Kaya tulad ng baboy, bakit bumibili? Dahil after po ng 3 months, magiging, sabi nga, masarap na hamonado. Isang musiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Ganun po tayo, mga minamahal, bangmat ngayon, may trials, may bagyo. Umpisa lang po yan, hindi tayo titira dyan. Kaya tulad ni Moises, amen? 40 years lang po siya sa wilderness. Pero after that, mga minamahal, amen? Grabing tagumpay. Sabi nga, ay yung mga himala na nanarasan, ay doon lang sa panahon yun, nung sila nasa disyerto, pinagpala ng atin pong dakilang Diyos. Ikalawa po, lesson of patience. Isang musiglang palakpak para sa ating malapinoon. Yung, bakit bang agila, mga minamahal, ay nakakalipad? Sabi nga, above the storm. Amen? Umaabot siya sa 11,000 feet. Above sea level, mga minamahal, ganun katayog. Ganun kalakas siya, mga minamahal, yung kanya pong kalakasan. Nagbabagong lakas. Dahil matyaga siya. Amen? Mapagtiis. Isang musiglang palakpak para sa ating malapin. Ano ba yung kailangan natin sa paglilingkod? Huwag mawala yung pagtiis. Dahil sa pagtiis, yung ating pananampalataya natin na ito'y gumawa, maging sakdal na walang kakulangan. Dahil yan po yung essential, mga minamahal, upang ating maranasan ang pinaka-the best ng Diyos. Ano natin magsabi ng praise the Lord? Ano po? Patience, mga minamahal. Malayo, galing ka sa trabaho, grabing pagod. Pagtitiis, huwag natin kalimutan, naroon ang pagpapala ng ating malapit. Ganun po yung agila. Amen? O ay kahit anong lakas ng bagyo yung mga minamahal. Talagang kanya pong itong, siya lang tanging ibon na makaharap sa anumang lakas ng bagyo, makalipad ng napakataas. Amen? Isang musiglang palakpak para sa ating malapit. Ano pa yung kanyang mga pagtitiis? Pag siya po mga minamahal ay umiidad na, bilang nasa kalagitnaan ng mga minamahal, nag-aayuno ang agila. Yan ang turo ng mga pastor, bilang tayo mga Kristiyano, huwag mawala. Kung tayo nanghihina, mga minamahal, balik tayo, number 1 pong mabisa, yung pag-aayuno. Isang musiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Yung agila, mga minamahal, grabing ginagawa niya, napunta siya sa pinakamataas na lugar na hindi siya abot ng mga tao. Yung kanyang mga kuko, talagang kanya pong inaalis. Gano'n kasakit nun. Amen? Yung kanyang mga lumang balahibo, kanya po itong talagang ginagamit ng kanyang tuka, kanya pong hinuhugot. Maalis lang yung mga lumang balahibo dahil ramdam niya yung mahina na siya. Ramdam niya na yung kailangan niya ng kalakasan. Kaya bilang tayo Kristiyano, ikatlo, yung pong lesson of resilience. Isang musiglang palakpak para sa ating malapit. Sapagkat ang sabi dito, ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Yun ang katangian ng isang agila. Resilience, mga minamahal. Ano ba yung kahulugan nun? The capacity of recover quickly from difficulties. Bangmat may bagyo, may problema ka, hindi ka tumitira doon. Hindi mo hinayaan ang sarili mo na tayo ay manlupaypay, tayo ay mabaon na lang o lumubog na lang. Amen? Sa ganong sitwasyon, bagkos, yung recovery agad, mga minamahal, yung katulad ng agila, nagbabagong lakas. Paano ka nagbabagong lakas?
ang agila sa pamamagitan ng pagpakpak ng kanyang, amen, ng kanyang bagwis. And tulad, Psalms 103, parang agila, nagbabagong lakas. Anong tinuro doon? Yung pagpupuri sa Diyos. Sabi sa 47, ipakpak ninyo ang inyong kamay. Isang musiglang palakpak para sa ating malapinoon. Pagpupuri. Ang aral po doon, yung resilience. Mabihira natin marinig ito, pero ito po ay napakaganda bilang Kristiyano, parang agila. Ang sabi dito, nagbabagong lakas. Amen? Hindi tayo, bagamat umiidad ka, ang sabi ng Biblia, sabi ng Apostol Pablo, ngunit yun naman pong pagkataong loob, nagre-renew everyday. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Bagamat physically, mahina ka na, pero spiritual mo, active pa rin. Hanggat kaya mo, mga minamahal, tutungo tayo sa balagawain upang sumamba, magpuri sa ating malapaynoon. Balik natin kay Haring David, marami Kristiyano, ay, dito lang ako sa bahay. Dahil yun po yung comfort zone mo, mga minamahal. Gusto mo, hindi ka mahirapan dahil pinagpala, may bahay na. Wala na ipapanalangin eh, may sasakyan na. Live streaming, okay. Minsan, sometimes, nagkakasala tayo. Mas maigay pa nga sa live streaming, meron pang mas maganda ang preaching. Hindi po. Dadalo tayo, hindi sa ganda. Amen? Dadalo tayo, utos ng Diyos tayo mag-fellowship. Sa pamamagitan ng ating fellowship, napapatawad ang ating kasalanan. Sa pamamagitan ng ating fellowship, yung worship, mga minamahal, napakahalaga dahil hindi lang ito para sa ating sarili o para sa Diyos na tayo nagbibigay ng papuri, nag-offering tayo, bakos nais ng Diyos, mga minamahal, siya naman ang magpala sa atin. Sa ano natin makikita, mararanasan, yung tayo dadalo na may sakripisyo. At dito sa ating pagdalo, kapag tayo lumuha, mga minamahal, magbabagong lakas tayo. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinoon. Yung narito tayo na, bagamat sabi nga, binabagyo tayo. Tanggal ang sanga, tanggal ang pride. Amen? Tanggal ang sanga, tanggal ang pagmataas, ang galit. Kasi yan talaga yung dahilan, kaya binabagyo tayo. Pero kung tayo'y magkapatawad, amen? Masarap magpatawad. Dahil kung paanong pinatawad ka ng Diyos, anumang kasalanan mo, bakit hindi tayo magkapatawad? Amen? Ang Diyos ay pag-ibig. Isang musiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa huli pong talata, mga minamahal, dito po sa aklat po ng Acts chapter 27, verse 18 hanggang 20, ano yung ating dapat gawin? At verse 31, manatili sa gawain ng Diyos. Manatili sa presensya na ating malapaynoon. Praise the Lord. Sa mga gawa, Kabanatang 27, talata 18 hanggang 20, talon sa 31. At sapagkat lubhang nakikipaglabang kami sa bagyo, nang sumunod na araw ay nagsimula silang magtapon ng lulan sa dagat. At ng ikatlong araw ay kanilang ipinagtapon ng kanilang sarili mga kamay ang mga kasangkapan sa daong. At nang hindi sumisikat sa amin ang araw, niyang mga bituin man at maraming mga araw, at sumasa ibabaw namin ang isang hindi munting bagyo, ay nawala ang buong pag-asa na kami makaligligtas. At sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, maliban magsipanatili ang mga taong ito sa daong, kayo'y hindi mga kaliligtas. Isang malakas na palakpak po para po sa ating pinakamamalapit. Sa lahat po ng gising, magsasabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Paul Storm. Beloved St. Peter, St. Paul, mga minamahal, Apostol Pablo, nakaranas po ng bagyo, natural storm, sa gitna ng laut, ilang araw. Hindi sumisikat ang araw, madilim, talagang malakas ang alon. Hindi karaniwang bagyo, sabi sa ating nabasa. Pero malinaw yung kanyang vision, mga minamahal. Yung kanyang pagtitiis. Yung bilang siya Kristiyano, bilang resilience Christian. Amen? Na naroon sa sitwasyon na mahirap, nasa bagyo. Pero pwede tayong maging masaya. Alam na magsabi, praise the Lord. Kaya tulad sa panahon ng mga apostol, kasama malang Panginoon, bumabagyo. Ang malapinoon, tulog po doon sa kutsyon. Alam na magsabi, praise the Lord. Mga alagad naman, talagang alalang-alala. Nais na Diyos, mga minamahal sa gitna ng bagyo, magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Huwag tayong masiraan ng loob. May Diyos na tutulong sa atin. Hindi tayo pabayaan ng ating malapaynoon. Kaya tulad po ng isang patotoo. Sa ako ng Bisaya, bago tayo umawit, mga minamahal, yung patotoo ng ating kapatiran, bagyong Yolanda, kung hindi nagkakamali, mga minamahal, malakas na bagyo, nasa Samar o Leyte, doon siya nakatira, malakas ang bagyo, yung kanyang bangka, panghanap buhay niya, hindi alam niya kung saan niya isisilong, kung saan niya ipupugal o isisip, mga minamahal, wala siyang alam na lugar. Ang ginawa niya, naghukay na lang po sa tabing dagat, naghukay siya, ibinuon yung kanyang bangka, kasama ang makina. Yun ang alam niyang paraan para po maging ligtas yung kanyang panghanap buhay. Pero kalakasan ng bagyo,
maminamahal, pagising ng umaga, yung lupa sa dalampasigan, buhangin, was out. Yung kanyang bangka, wala na, minamahal. Pero bagamat naroon ng kalungkutan, nanalangin sa ating malapit doon, yung pagtitiwala niya, hindi siya pababayaan ng ating dagalan Diyos. Alam niyo po, yung himala ng Diyos, maminamahal na ang Diyos ay nag-iingat. Yung kanyang bangka, daan doon, nakarating po sa Bantayan Islands, sa dako ng Cebu. Medyo malayo po yun, mga minamahal. Amen? Nakarating doon. Ang nakakita pa, palatang-lutang doon sa dagat yung kanyang bangka, yung kanyang kaibigan. Alam ng kanyang kaibigan na bangka niya may pangalan. Amen? Meron pa nga yung mga bat number mga minamahal. Alam. O ay nakuha. Walang tao. Yung pala inanod. Doon sa ganong kalayong lugar, maminamahal. At yung bangka sa himala ng Diyos, wala pong pinsala. Amen? Nakauwi sa kanilang tahanan ng maayos. Gayaan, mag-ingat ang atin pong pinakamamahal na Panginoon. Anumang bagyo, natural storm, emotional man yan, mga minamahal, o spiritual storm, talaga nangyayari. Amen? Kaya tulad ng agila, naghihintay tayo sa ating malapit. Ang sabi doon, tumingin tayo sa Diyos. Yung ating vision, hindi sa katitsuran, amen, hindi sa problema, hindi sa kahirapan, aayaw ka na dahil mahirap, hindi po. Tumingin tayo na may Diyos na buhay, makapangyarihan. Mga minamahal, ang sabi doon, makapangyarihan siya. Amen? God is in control. Manampalataya tayo, hindi tayo pababayanan ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po ay umawit. Praise the Lord. Ang sabi po sa awitin, hallelujah, dumating man ang dilim. Hallelujah. Alam natin mga minamahal, may Diyos na tutulong sa atin at hindi tayo pababayanan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Biplat. Hallelujah! Praise the Lord! How great the Lord is Jesus! Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit nagkahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang oras, ako pa rin ay hawak mo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit magkahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Buhay ko'y inaalay sa'yo. Dumating man ang ano. ako pa rin ay hawak mo.
sa dalamati at sakit. Inihabi, Hallelujah! 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 hanggang sa ay nasa iyong mga hawakan
ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na tapang punong-puno ng pangako, punong-puno ng kalakasan, punong-puno ng pagpapala. Bagamat minsan, mga minamahal, ipinapahintulot ng Diyos ang mga bagyo sa ating buhay. Hindi upang tayo mapahamak, kundi upang tayo matuto, upang tayo lalong magamit, upang ipakilala ng Diyos na siya'y makapangyarihan. Minsan, ang kaaway na yan lagi nagbabantay, mga minamahal. Kaya tayo tinuturuan lagi na manalangin, magbayad. Pero minsan nalilimutan natin, mga minamahal, ang mga bagyo. Mismo nangyayari sa ating buhay, mismo galing mismo sa atin, mga minamahal. Ating sarili. Nagkulang tayo, nagkasala, nagbabaya. Ano mang bagyo na dumating, tandaan natin, ang Diyos ay nariyan. Hindi tayo pababayaanan ng mahal na Panginoon. Tutulungan tayo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa pagkakataon mga minamahal, nakatunghay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Hingin natin ang habag ng Diyos. Kung wala mang bagyo sa ating buhay, anytime pwedeng mangyari anumang bagyo. Ngunit ang mahalaga, manatili tayo sa presensya ng ating dakilang Diyos. Wala tayong magagawa, mga minamahal. Ngunit ang Diyos, malaki ang magagawa sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo magkaisang manalangin upang dakilang Diyos sa mabanal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at banal pangalan mo pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa nadalangin ng mga pastor, Beloved Evangelist Melissa de Lumeda, your end-time prophet, na mabanal. Maraming salamat sa buong magdamag na ito kami sinamahan mo. Sa iyong palang presensya, Diyos, hallelujah. Minsan na pang kami po narito sa aming mga pangailangan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. O Diyos, kahabagan mo kami, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. O nadalangin ng mga pastor, pagpalain mo ang iyong mga anak. Bigyan mo po kaming kalakasan, bagong lakas na nagmumula sa iyo upang kami makapagpatuloy, patuloy pang magamit sa iyong malagawain, makapag-akin ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga baguhan, pagaling mo ka lang karamdaman, O Diyos, anumang bagyo ka lang kinakaharap. Karamdaman, mahal na Panginoon, mga problema sa buhay. Hallelujah! Kabalisahan, iyong pawin, alisin, malapino. Ipalit mo sa aming puso ang iyong banal na Espiritu, Diyos. Hallelujah! Itong aming samot na nalangin, sa matamis at makapangyarang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, aming pinapalayas sa aming buhay, anumang mga bagyo, storms, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Sickness, diseases, unbelieving doubts, cast out right now. Hallelujah. Mga normal tayo, patuloy tayong magliyang. Bagay po natin ating mga karamdaman, problema, o bisyong natitira. I-cast out po natin. Cast out. Cast out in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Karamdaman nagpapahirap. Bisyong natitira, pagmumura. Cast out, cancer. Cast out, hallelujah, problems. Cast out, hallelujah, hallelujah, murder problems. Cast out in Jesus' name. Bibles begun in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Maminamahal, hallelujah. Napakalaga po ng bawat bahagi ng malagawain. Tayo po dumako po sa atin pong sama-samang pagtalon. Tayo po ay tatalon na tatlong beses na humihiyaw ng hallelujah praise the Lord. Ang hallelujah praise the Lord, ito po ay makapangyarihang salita, lingwaheng makalangit, ang kaaway, milya-milya ang pagtakas, ayon sa pangarang ating beloved parents in the Lord. Kaya ito po ay buong pagtitiwala, pananampalataya. Tayo po itumalon. Hallelujah praise the Lord. Hallelujah praise the Lord. Hallelujah praise the Lord. Hallelujah praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat po ng papuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay tanging lang sa atin po nga pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At dito po maminamahal natapos pansamantala ang malagawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Balik po tayo sa araw ng linggo, araw po ng Sunday, ating po General Sunday Holy Worship Service. Praise the Lord. Hallelujah. At patuloy tayong mag-aking po ng mga kaluluwa. Praise the Lord.